Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So ang topic natin ngayon for today's reflection, ano ang gusto mong hilingin o wish o request prayer? At kung nga ito'y sasagutin ng ating Panginoong Hesus o kumbaga, your wish is my command. So kung halimbawa, pagkakalubuan ka ng anumang mga pangarap mo. Marami sa atin, siyempre, kung tayo tatanungin kung ano nga ba yun. Yung iba, siguro sasabihin nila, gusto ko po makapag-abroad sa US, sa Canada, sa UK, o anumang bansa gugustuhin mo. Gusto ko po makapagtrabaho sa magandang kumpanya, yung may mataas na sweldo. Gusto ko po magnegosyo, di ba? Gusto ko po maging successful ako sa aking career, makapag-graduate ng mataas na pinag-aralan. So marami sa atin ang mga nagwi-wish, di ba? Na kung sana ay umaasa tayo na lahat ay kanyang pakikinggan at ito ay magkakatotoo. Kaya sabi sa Mateo chapter 8 verse 2 to 3, nang siya'y bumaba mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Narito, may lumapit na isang ketongin at sinamba siya na sinasabi, Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ako. Iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinipo siya at sinasabi, ibig ko, maging malinis ka. So kaagad-agad na luminis ang kanyang ketong. So yun guys, di ba? Talagang pag inibig ni Lord, lagi mo sinasabi na walang makakapigil. Di ba? Sa kanyang kagustuhan o kalooban na i-answered prayer ka o buhusan ka ng maraming blessing. So yung iba naman, di ba? Sabi nga nun, gusto kong gumaling sa cancer ko. Di ba? Mahirap yun, di ba? Yung mga tinaningan na sa buhay na laging pinagdarasal natin dito. Kapag may mga ganun tayong mga kamag-anak, kakilala, at dinalaw mo sila sa ospital, huwag mo sabihin na ang kanilang sakit ay kalooban ni Lord. Dahil wala namang ganong kalooban na ang tao ay maging mapagsakripisyo, di ba? Na mahirapan. Di ba nga, ang plano ng Diyos ay mas maganda pa sa sarili nating plano, di ba? Kung minsan, kagagawan lang ng tao ang nagiging problema natin dito sa mundo. Halimbawa, yung mga nagugutom ng mga kababayan natin o sa iba't ibang panig ng mundo, na kung saan ay gusto ng mga leader na sila hindi na umangat sa buhay at hanggang doon na lang sa level ng kahirapan. Para nang sa ganun, siyempre, meron silang pwedeng utu-utuin. O kumbaga, kung anong gusto nila nangyayari, bibigyan na ng mga ayuda, di ba? At bibigyan lang ng pambili ng gamot. At siyempre, may kapalit yun, yung kanilang pagboto, di ba? So, marami pong mga instances o mga pagkakataon na ang may kagagawan po ang tao. Minsan naman sa mga mag-asawa, di ba? Pagka nag-away ang mag-asawa, merong isa sa mga kapamilya, it's either yung nanay, yung kapatid, o yung mga kamag-anak, ang bubuyo pa o gagatungan pa yung problema. Di ba? Sasabihin niya na, ako, iwanan mo yung asawa mo, ganyan talaga yan. Wala na yung pagbabago, di ba? Maghihirap ka lang yan. May mga ganon. So, imbes na maayos pa sana, di ba? Kung mag-uusap ng masinsinan, yung dalawang mag-asawa, nauuwi sa hiwalayan. Kaya nga sabi ni Lord sa Bible, di ba? Huwag paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. Pero kung minsan nga yun ang nagiging ugat ng problema. Kaya nga, ang napakaganda ng plano sa atin ni Lord. Yun na nga lang, nung panahon ni Eva at Adan, nasilaw sila. Di ba? Nasa paraiso na sila. Pero naniniwala pa rin sa pangako, di ba?
nitong si Satanas na kung saan ang sabi niya ay magiging kapantay mo ang Diyos. Kaya pumasok ang kamatayan sa katawan dahil isa yan, di ba, sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya pinadala na ang ating Panginoong Yesus. Di ba? Kung ang gusto niya ang tao ay mapariwara na lang, mapunta na lang lahat sa impyerno, hindi na tayo maliligtas, hindi na sana pinadala ang ating Panginoong Yesus. Wala na sana tayong pinagdiriwang Pasko. Di ba? Kaya lahat po ng magaganda ay plano ng Diyos. Kung minsan nagkakaproblema, ay plano rin ng tao o mismong ikaw din na umabuso o sumira sa iyong sarili. Pero ganun pa man, ang mga physical na mga pangako na yan, di ba, kagaya nung may sakit, naketungin, nung panahon na yun, pinagaling ng ating Panginoong Yesus. Pero sa panahon natin ngayon, namatay din siya. Di ba? Maraming pinagaling ang ating Panginoong Yesus nung panahon niya. Pero lahat ng pinagaling niya, actually, may binuhay pa, di ba? Sila Lazarus at yung mga ibang nakasulat sa Biblia na kanyang binuhay, pero ngayon, patay na. So, mas importante, higit sa ating physical na pangangailangan, physical na kahilingan, ay ang spiritual. Dahil talagang kahit po anong gawin natin, yung problema, yung pigati, yung luha at pasakit, hindi po matatapos dito sa mundo. Di ba? Kasi may pangako nga ang ating Panginoong Yesus na balang araw, di ba? Pagka tayo nagtagumpay dito sa mundo at ginawa natin ang sinunod ng kanyang kalooban, ay bibigyan tayo, pagkakalooban tayo ng buhay na walang hanggan. At doon, wala nang tangis, wala nang luha, wala nang kabiguan, lahat ng yan, mawawala na dahil nandun na yung talagang perfect fullness of life natin. Hindi kagaya dito, habang nabubuhay tayo, nandiyan pa. Kaya pagdasal po natin na sana ay malagpasan natin ang mga pagsubok na ating kinakaharap sa mundo ito. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, kalusugan, at sa pinansyal, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal lang na kung ikay maniwala, kagaya ng ketongin na ating binasa sa Bible, ay pinagaling ng ating Panginoon Yesus. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung kami manalig, manampalataya at iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang nasira dahil sa kagagawan ng iba, dahil sa pamilyang walang mapagkumbaba, mapagpatawad at mapagpasensya. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagmahal at mapagpatawad. Pagbigis-bigisin niyo po muli ang mga pamilyang nasira ng kagagawan ng tao. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na po, yung mga kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, ng ulam. Pinoproblema pa, Lord, kung paano nila iraraos ang kanilang maghapon para sa kanilang pamilya. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus, at patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.